Magandang araw po muli sa inyong lahat. May nag-message po sa akin. Sabi niya, Father, sana dumami pa yung mga katulad mong pare. Pero sa totoo lang po, ayaw ko nang mag-confess doon sa parish priest namin. Kasi pinagalitan ba naman ako? Hindi na po ako nagsisimba sa aming parokya. I am struggling to trust that priest. I am not comfortable with him. Sabi po niya. Ako naman po, nag-reply, sumagot. Sabi ko, priests are people too. They have their own silent battles. And sometimes, their war inside spills over to the people they serve. Pero, dagdag ko pa po, hindi ito dahilan para maging masungit ka at bugnot ka sa iba. Di po ba? Remember that? Having a bad day, having bad feelings, do not give you the permission, do not give you the license to have a bad attitude. Amen? Pero, kung ang ibang tao nanakit sa iyo, ang responsibilidad mo ay gamutin mo ang iyong sarili. You cannot prevent other people from hurting you, but you can prevent your heart from keep on hurting by forgiving. Understand, my dear friends, without forgiveness, the pain continues to live inside of you. Kapag hindi ka nagpatawad, parang may sugat pa rin sa iyong puso na ayaw mong linisin. Habang hindi ka nagpapatawad, patuloy mong binubuksan yung sugat ng puso mo, tinatapak-tapakan mo. Kapag hindi ka nagpapatawad, lalong nabubulok yung sugat ng iyong kalooban. Amen? Without forgiveness, you remain connected to the person who hurt you. Pag hindi ka nagpatawad, parang may tali ang puso mo. Hawak pa rin, kinokontrol pa rin nung taong nakasakit sa'yo. Without forgiveness, the past controls your present. Kapag hindi ka nagpatawad, ninanakaw ng iyong galit ang masayang kinabukasan mo. Kapag hindi ka nagpapatawad, hindi mo natatanggap yung mabuti, yung magandang grasya na binibigay ng Diyos para sa iyo. Ang tanong, bakit ba ang hirap magpatawad? Aminin po kasi natin, mahirap magpatawad, hindi dahil mabigat. Ang totoo, nahihirapan tayong magpatawad dahil naghihintay tayo na yung taong nakasakit sa atin ay humingi ng tawad doon sa ginawa niyang masakit o masama sa atin. Yan lang ang dahilan. Bakit naghihirapan tayo magpatawad? Because we are waiting for that person who have hurt us. We are waiting for his or her apology. Amen? At minsan, hindi lang basta't patawad o apology yung hinahanap natin o hinihintay natin. Ang gusto natin, yung perfect apology. Humingi na ng tawad sa'yo, yung asawa mo. Pero yung nasa isip mo, gusto mo, lumuhod pa siya. Humingi na ng tawad sa'yo, yung kaibigan mo. Nag-text na sa'yo, sorry. Pero hinihintay mo, yung umiyak pa siya. Yung iba sa atin kasi gusto gumapang pabalik sa kanila yung taong nakasakit sa kanila. Di po ba? Pero ang tanong, ano ba talaga ang perpektong paghingi ng tawad? What is the perfect apology? Remember this. The perfect apology has 3 ingredients. First, you say sorry. Second, you mean you're sorry. And third, you show you're sorry. You promise to make up. Mangako ka, bumawi ka. At sabi pa nga po nila, may your apology be as loud as your disrespect. Pero reality check lang po, ilan ba sa atin ang marunong humingi ng tawad? How many of us are perfect in asking for an apology? Ang tanong, ilan ba sa atin ang talagang marunong humingi ng tawad? Kakaunti lang o baka wala? Kaya nga ang tanong, kung hihintayin mo yung perfect apology galing dyan sa taong nakasakit sa'yo, ano kayang mangyayari sa'yo? Baka pumuti na yung buhok mo. Di po ba? Baka mag-senior ka na, baka umiinom ka na ng maintenance.
bago siya makipagkasundo sa'yo. Baka mauna ka pa at kunin ka na ni Lord bago humingi ng sorry ang taong nakasakit sa'yo. At hawak-hawak pa rin natin yung sama ng loob. Hinihintay natin na lumapit ang taong yan sa atin. Kapatid, kawawa ka. Amen? Do not be a slave to other people's apology. Be free. Sabi ni Jesus ngayon sa ating ebanghelyo, sa mabuting balita, be merciful as the Father is merciful. Forgive, and you will be forgiven. Hindi po sinabi ni Jesus na, forgive if they apologize perfectly to you. Narinig po ba natin yon? Hindi. Hindi rin sinabi ng Panginoon na, forgive kapag nagbago siya. Napakasimple, diretso ang sinabi ng Panginoon. Maawa kayo, magpatawad kayo. Period. Alam niyo po, minsan, hindi naman apology ang kailangan. Ang kailangan lang talaga para makapagpatawad tayo ng iba ay awa. Pero alam ko po, ang iba sa inyo agad sasabihin, Father, bakit ako maaawa sa kanya? Siya nga ang nanakit eh. Nung sinasaktan niya ako, nung niloloko niya ako, nung minumura niya ako, naawa ba siya? Oo, walang awa yung nakasakit sa iyo. Pero unawain mo kapatid, kulang yan sa pagmamahal. Kaya hindi siya nakakapagbigay ng awa. Sa tingin mo kung pinalaki ang taong yan sa pagmamahal, kung nakaranas siya ng tunay na kabutihan, magiging ganyan ba yan, yung taong masamang yan? Hindi. Di po ba? Remember, hurt people. Ang mga taong nananakit, may sakit sa kanilang loob. Napasama lang ang taong yan. Kasi may masama siyang pinagdaanan. Nasaktan siya eh. Kaya ngayon nakakasakit siya. Amen? Hindi mo lang alam, pero hirap na hirap din siya sa kanyang kalooban. Kaya sabi ni Jesus, be merciful. Maawa ka, kapatid. Kasi hindi mo alam yung sugat, yung hirap, yung problema na pinagdadaanan ng ibang tao. Tandaan niyo po ang sinabi ng ating ebanghelyo. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Siksik, liglig, umaapa. Ang sukatan mo sa iba, yan din ang gagamitin ng Diyos sa iyo. Kaya nga, kung galit ang sukatan mo, galit din ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Amen? Pero kung awa ang sukatan mo, awa din ang aapaw sa buhay mo. Ang kapatid, gusto niyo po bang maawa ang Diyos sa inyo? Yes or no? Yes. Di po ba? Kung gusto niyo makatanggap kayo ng awa, blessing, pagpapala, nag-uumpisa yan sa pagpapatawa. One thing that blocks God from gracing us is our unforgiveness. Remember, understand that mercy is a boomerang. Alam niyo po yung boomerang. Pag tinapon mo, babalik sa iyo. What you release, it returns back to you. Minsan, iniisip natin, kapag nagpatawad ako ang talo. Pag nagpatawad ako, pinapatunayan ko, siyang tama, siyang mabuti. Remove that thought from your mind. Hindi po totoo yun. Ikaw lang nag-iisip nun. Kapag nagpatawad ka, ikaw ang unang nananalo. Kasi ikaw ang unang gumagaan ang loob. Di po ba? Sino talagang pinakamapalad, maswerte na tao sa mundo? Yung maraming pera? Hindi. Ang pinakamapalad, maswerte, pinagpalang tao sa mundo ay yung araw-araw, pagkagising niya, magaan ang loob niya. Pinakamapalad, maswerte ang tao ay yung araw-araw, bago siya matulog, wala siyang dala-dala na mabigat sa kanyang konsensya. Yung pinakamapalad, maswerte, pinagpalang tao ay yung mahimbing ang kanyang tulog. Amen? Pag nagpatawad ka, panalo ka. Because forgiveness is not saying, okay lang yung ginawa mo sa akin, but forgiveness is saying, hindi ko hahayaan yung ginawa mong masama, sirain ang aking puso, sirain ang aking buhay. Kaya, kung meron man po akong gustong baunin nyo sa araw na ito, tandaan nyo ito. Huwag mong ikukulong ang sarili mo sa paghihintay ng tawad dyan sa mga taong nakasakit sa iyo. Pangalawa, palayain mo na ang sarili mo sa pamamagitan ng awa. At
Pangatlo, magpatawad ka kapatid, hindi dahil tama sila. Magpatawad ka dahil mabuti ka. Magpatawad ka dahil anak ka ng Diyos. Magpatawad ka dahil magiging mas mabuti pa ang Diyos sa'yo. Amen? At tandaan nyo din po, kahit na hindi man dumating yung paghingi nila ng tawad sa'yo, pwede mong piliin na maging payapa at maging masaya ngayon sa pamagitan ng iyong pagbibigay ng awa, sa pamagitan ng iyong pagpapatawad. Ngin po natin ang tulong ng Diyos. Piliin natin araw-araw maging maawain, maging mapagpatawad, because as I have said, you become what you repeat. May you repeatedly choose to be holy as God is holy. Amen.